Naglabas na ng public statement ang actress-comedian na si Rufa May Quinto kaugnay sa issue na kinasasangkutan nito sa Dermacare na kung saan dawit ang kanyang pangalan sa mga kinasuhan ng mga complainant. Ayon kay Rufa May, sa kanyang public statement, mariin niyang itinanggi ang mga akusasyong ibinibintang sa kanya. Binigyang diin ni Rufa May na wala siyang koneksyon sa anumang uri ng fraudulent activity. Taliwas sa mga naglalabasang balita ngayon, lalo pat siya din umano ay isa ring biktima ng nabanggit na korporasyon at determinado din siyang humingi ng katarungan hinggil sa pagkakadawit sa kanyang pangalan. I want to take this opportunity to address the recent allegations that have been circulating regarding my involvement in a scam issue. Let me state this unequivocally. I have no connection whatsoever to any fraudulent activity and categorically deny these baseless accusations. If anything, I am also a victim and I am determined to seek justice. Dagdag pa ni Rufa, matagal niyang iningatan ang kanyang career at reputasyon bilang isang public figure. Tinitiyak umano niyang maayos ang kanyang mga brand na ini-endorso. Pagpapatuloy pa ni Rufa May, nalulungkot umano siya dahil nadawit ang kanyang pangalan sa ganitong klaseng issue. Gayunpaman, nananatili umano siyang matatag at kumpiyansang lalabas din umano ang katotohanan. Over the years, I have worked tirelessly to build my career and maintain my untarnished reputation, which is rooted in integrity and dedication. As a public figure, I have always demonstrated professionalism, transparency, and respect for the people and brands I work with. It is dejecting to see my name being dragged through the mud, but I remain steadfast and confident that the truth will soon prevail. I will cooperate fully with the authorities and face this issue through the proper legal forum. Rest assured, I will fight for my name and reputation. To those who have extended their love and support, I am grateful. Let us allow justice to take its course, and I humbly ask for your patience and understanding as the truth unfolds. Ramdam mo yung accountability here sa statement niya, and at the same time yung projection na she can defend herself based on facts and as a person, hindi gaya nung isa na pinumuka agad na asawa, magulang at wais na misis at kawawa. Alam mo, nagpe-play na agad sa emotion ng tao. Rufa never mentioned na mabuti siyang ina at kung anuman, while etong isa kulang na lang ilayo talaga sa pagiging connected sa nangyari yung asawa niya. Super sad, we met her 2 years ago. She's super nice, super intelligent, far from her persona on TV. Parehas na parehas lang siya mag-talk at mga mannerisms, pero hindi siya boba. Hindi siya tanga, matalino siya kausap, di din siya kupal, walang ere. She is such a hard worker. Nakakasad kasi masipag talaga siya at mabait. I remember she said something like she wants to build a better future for her daughter. This is based on single meeting lang. Our project together didn't push through, pero she's so nice and still follows me on IG. Hindi siya kinasuhan for syndicated estafa, thus hindi siya makukulong with non-bailable case. Kahit pa nasa US siya at umuwi dito, di naman siya makukulong. Yung kinaso sa kanya is bailable, unlike kay Neri as per what I've read here. Ang daming artista na may issue ngayon, and ang response nila palagi ay either paawa post or cryptic post. This one is refreshing to see. Straight to the point, walang halong paawa, may clarity, and most importantly, may accountability. Di na nanahimik, di tumakbo, hinarap talaga both online and in person. To be fair nga naman, ang tagal na niya sa industriya at narating naman niya yung through her talent, hindi through curated branding na parang ginawa ni Neri. Yung branding ni Rufa May as a comedian mostly sa showbiz platforms lang niya ginamit.
Hindi katulad ni Wise na misis na monetize sa mga kung ano-anong negosyo at investments. Naniniwala ako sa Rufa May kasi ang tagal na niya sa industry and for sure nakaipon na siya. Hindi naman niya sasayangin yung years of work para mang-scam. Kung tutuusin, pwede na lang siya humanap ng mayaman na DOM para i-finance siya. All I'm saying is there are other ways kung pagyaman lang naman ang pag-uusapan. Yung isa kasi parang biglang yaman. Her case is different. Si Neri talagang involved pati sa paghahakot ng investors May pa-Zoom pa nga siya diba at webinar. I think Rufa May just endorse. Siya yung legit na endorser lang talaga, diba? Yung isa kasi mismo siya nasagot at nanghikayat sa mga investments Huwag kang magpapatinag, pinupolitika ka lang yan. Iyan ang usong defense ngayon. Kapag nasasangkot sa anomalya, pinupolitika lang daw. The statement, if this was Rufa May's actual composition, sounds and writes smart and professional. Makikita mo na may utak yung tao. Naalala ko yung case FTX, debatable yung issue regarding celebrity endorsements. Kung nag-endorse lang talaga siya, definitely dapat hindi siya liable. Pero kung naengganyo siya, personally, ibang usapan na yon. Kulong yung may-ari niyan or kung sino man ang kumuha sa kanila, mga biktima lang naman ang mga artista. Kawawa naman, may mga anak na maliliit pa naman mga yan. Bakit ang endorsers ang makukulong? Ba't di ang may-ari ng kumpanya? Kaloka namang batas yan. Parang ganito din nangyari kay Ricardo ba yun? Na artista rin. Di ko matandaan name. Nakulong for some time pero now nakalaya na.